Dito po sa mundo ng crypto ay maraming project ang bigla na lamang sumusulpot pero kakaunti lang ang tunay na may bigat na epekto sa global market. Isa sa mga bagong usapin ngayon ay ang $100 million na investment ng isang kumpanyang mula po sa United Arab Emirates or UAE. At yan po ay sa tinatawag na WLFI tokens. Isa pong project na konektado mismo sa pamilya ni US President Donald Trump. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si Pangulong Trump na kilala sa larangan ng politika at real estate ay meron ding mga crypto ventures. Pero ano nga bang ibig sabihin ng ganito kalaking investment mula sa UAE? At ano po ang connection nito sa isang misteryosong kumpanya na tinatawag na Aqua One? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang WLFI token at kung sino ang nasa likod nito. Ang WLFI ay isa po itong governance token na inilaunch po ng World Liberty Financial. Isa po itong kumpanyang crypto na may matibay na koneksyon sa pamilya ng Trump. Kasama rito ang USD1, isa po yung stablecoin na bahagi rin ng kanilang ecosystem. Si Trump ay hindi po ganun kaaktibo sa project ngayon dahil kamakailan ay nabawasan na ang kanyang stake sa World Liberty. Pero kahit ganun ay malaking pangalan pa rin ang dala ng project dahil sa kanyang koneksyon sa presidente ng Amerika. Yan, ngayong linggo ay nag-announce na magiging tradable na raw ang WLFI token kaya inaasahan ang paggalaw nito sa mga crypto exchanges. Pero ang mas nakakagulat ay may pumasok na bagong investor at yan po ay si Aqua One na handang maglabas ng $100 milyong or $100 million. Kaya yan. Ngayon ay sino ba itong si Aqua One at bakit po sila bumili ng $100 million na halaga ng WLFI tokens? Itong si Aqua One ay isa po itong Web3 investment fund mula po sa UAE. Bagamat bago pa lamang ito at wala pang malinaw na track record, nag-announce po sila ngayon. Ngayong buwan na ito na bibili po sila ng $100 million na halaga po ng WLFI tokens. At hindi lamang po basta investment, magiging partner din po sila ng World Liberty Financial. At ayon po sa co-founder ng World Liberty na si Zach Folkman, ang partnership po nila ay may layunin na palakasin ang global adoption ng digital assets at patatagin ang posisyon ng kanilang bansa sa larangan ng crypto at blockchain technology. Pero teka, kung bago pa lamang itong si Aqua One at puro general terms lang ang laman ng press release nila tulad po ng DeFi, blockchain infrastructure at saka AI, hindi ba't parang may mga tanong na dapat sagutin? Ayan, pag-usapan po natin, sunod na pag-usapan po natin ang BlackRock at bakit po ito ang sentro ng partnership na ito. Ang isa pang mahalagang bahagi ng partnership ay ang development po ng BlackRock. Isang kumpanya na nakatutok po sa RWA tokenization or Real World Asset Tokenization. Kaya ano ba ito? Ang RWA o Real World Asset Tokenization ay ang proseso ng pagrepresenta ng mga physical o traditional assets sa pamamagitan po ng blockchain. Halimbawa, real estate, bonds o kahit artworks ay maaari pong gawing digital token na pwedeng i-trade sa blockchain networks. Layunin po ni BlackRock na magbigay ng bridge sa pagitan po ng traditional finance at saka Web3. Sa madaling salita ay gusto po nilang pagsamahin ang old school na investment at ang modernong crypto space. Kaya po mahalaga ang $100 million na pumasok dahil ito ang magiging panggatong para mapalakas ang project. Ngayon ay bakit po hindi pre-promote ng World Liberty ang malaking investment na ito? Isa pang tanong,
na bumabagabag sa mga analyst ay kung bakit hindi po masyadong prinomote ng World Liberty ang malaking deal na ito. Dito sa mundo ng crypto, malaking balita ang $100 million na investment. Pero bakit parang tahimik po sila? May mga nagsasabing maaring may mga legal or reputational concerns na dahilan kung bakit hindi nila ito inilalantad ng todo. May mga kontrobersiya rin. Yan, meron na rin po kasing kontrobersiya na kinakaharap ang mga project ni Trump pagdating sa crypto. Kabilang na ang mga isyong may kinalaman sa korupsyon at saka transparency. Kaya sa kabila ng malaking investment ay nananatiling misteryoso po sa likod ng kung sino ba talaga si Aqua One at kung ano po ang totoong kanilang intensyon. Ngayon ay bakit po ito malaki kaysa kay Ginoong Justin Sun? Para lang mas ma-visualize natin kung gaano kalaki ang deal na ito, kahit si Ginoong Justin Sun, ang founder ng Tron, ay hindi umabot sa ganito kalaking investment sa isang project. Ayon po sa reports, mas triple pa ang halaga ng investment ni Aqua One kumpara kay Ginoong Justin Sun. Kaya't maraming analyst ang nagtataas ng kanilang kilay. Bakit kaya ganun kalaki ang tiwala ng isang bagong investment fund sa isang project na marami pa ring tanong? Kaya yan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito. Yan, bilang mga Pinoy na active sa crypto, ay mahalaga pong bantayan natin ang mga ganitong galaw sa international scene. Hindi po ibig sabihin na dahil foreign project ito ay wala na tayong pakialam. Una, kung maipush po ni BlackRock ang tokenization ng real-world assets, maaaring magsimula po ang trend na ito sa ibang parte ng mundo, pati na rin dito sa Asia. Maaaring lumaki po ang interes sa ganitong uri ng project at lumaganap sa mga crypto exchanges kung saan tayo rin ay aktibo. Pangalawa, maaaring magdulot ito ng hype sa WLFI token. At alam naman natin, kapag may hype, may volatility. Pwede po itong magdulot ng opportunities pero pwede ring maging delikado kung wala tayong sapat na kaalaman. Pangatlo, maaaring may epekto ito sa ating perception sa mga political backed cryptos. Kung magiging successful po ang WLFI at saka BlackRock, baka mas dumami pa ang mga government affiliated or politically motivated na crypto projects sa hinaharap. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, medyo delikado pa rin ang project. Oo, malaking pera ang pumasok, pero kulang tayo sa transparency. Hindi natin kilala kung sino talaga ang nasa likod ng Aqua One. Hindi natin alam kung saan galing ang kanilang pondo at marami pa ring tanong tungkol sa connection nila kay Trump. Pero sa kabilang banda, ang ideya po ng real-world asset tokenization ay promising. Kung magiging matagumpay si BlackRock, maaaring ito po ang maging susi para maipasok ang traditional investors sa crypto space. At bilang isang Pinoy crypto enthusiast, dapat ay bukas ang ating mata. Huwag po tayong basta sumabay sa hype. Alamin natin ang buong kwento. Magbasa, magtanong, at higit po sa lahat ay mag-ingat po tayo sa mga project na masyadong maganda para maging totoo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.